Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Robert, isang driver na kumikita mula sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan. Isang simpleng buhay na puno ng tahimik na araw. Ngunit, sa kabila ng mga maayos na routine ko, may isang bagay na hindi ko kayang kalimutan, si Chloe. Si Chloe, anak ng aking amo, isang negosyante sa Maynila, ay tila hindi ko kayang abutin. Mayaman, maganda, at may buhay na para bang sa kanya lamang nakalaan. Siya ang klase ng babae na hindi mo inaasahan na magiging bahagi ng mundo mo. Ngunit, sa bawat araw na magkasama kami, nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Si Chloe, sa kabila ng lahat ng kanyang yaman at status, ay may puso na puno ng kalungkutan. Madalas siyang mag-isa, madalas siyang maglakad sa harap ng sasakyan, minsan tahimik, minsan naman ay nagkukwento tungkol sa mga bagay na hindi ko inakalang pinoproblema ng isang tulad niya. Mga pangarap na hindi kayang abutin, mga taong pilit siyang ipinipilit na mahalin, at ang pakiramdam ng pagkakulong sa isang buhay na hindi niya pinili. Sabi ko sa sarili ko, bakit ako nakikinig? Bakit ako ang naging takbuhan niya? Pero, hindi ko kayang umiwas. Isang gabi, matapos siyang sunduin mula sa isang party, kung saan nag-iyakan siya dahil sa pinipilit na mapangasawa ng kanyang ama, dinala ko siya sa isang madilim na kalsada. Doon kami huminto at tanging ang kaluskos ng ulan ang maririnig. Pinagmasdan ko siya habang nakatingin sa labas ng bintana. Tinutok ko ang ilaw ng sasakyan sa kanyang mukha at nakita ko ang kanyang mga mata. Ang mga mata na puno ng hindi masabi-sabing emosyon. Bigla, hinawakan niya ang kamay ko at sa isang mahinhin na tinig, bumulong siya. Robert, bakit parang ikaw lang ang nakakaintindi sa akin? Doon ko naramdaman ang init ng kanyang katawan, kahit malayo ang pagitan namin. Ang simpleng paghawak niya sa aking kamay ay may dalang init na hindi ko kayang ikaila. Ang kamay niya na mahina at maingat ay parang nang-aakit, na parang hinihila ako papalapit sa kanya. Napansin ko ang kanyang mga labi, medyo basang mula sa ulan. At naisip ko na siguro ay hindi lang ako ang nakaramdam ng tensyon sa pagitan namin. Hinalikan ko siya. Mabilis, matindi, at puno ng pangangailangan. Ang mga labi niyang malambot ay nagsalita ng mas maraming saloobin kaysa sa kanyang mga salita. Hindi ko na kayang pigilan pa. Ang mga kamay ko, na kanina lang ay nasa manibela, ngayon ay nakapaloob sa kanyang buhok. Hinahaplos ang kanyang likod. At siya, hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya para gawin iyon. Pero nakaramdam ako ng init na parang ang buong katawan ko ay sinusunog. At sa bawat saglit ng paghalik, nararamdaman ko na wala nang ibang tao sa paligid, kundi kami, lang si Chloe, ang babae na tila napakagandang mailayo mula sa aking mundo, ay nandyan sa harap ko. At sa mga gabing iyon, parang hindi ko na kayang alisin siya sa aking isipan. Hanggang sa isang sandali, naramdaman ko ang sakit ng mga pangarap ko, ang pakiramdam na siguro lahat ng ito ay isang pagkakamali. Pero sa tuwing maghihiwalay kami, ramdam ko na bumabalik siya sa aking mga alaala. At ang mga pagnanasa na hindi ko kayang pigilan ay tila unti-unting lumalalim. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa aming dalawa. Ngunit ang mga mata niya, ang kanyang mga galak at hinagpis, ay parang nagsasabi sa akin na wala kaming pupuntahan. Lahat ng nangyayari ay parang lihim na hindi kayang itago pa. Ngunit, sa gabing iyon, sa mga oras na kami lang dalawa sa kotse, natutunan ko na sa bawat pagkakataon, sa bawat sandali, may mga aral na hindi mo kayang iwasan. Ang kasalukuyan namin ay puno ng init, pero alam ko sa kaibuturan ng aking puso, na sa bawat alingaw-ngaw ng gabi, may dumarating na nandyan ka na naman sa aking isipan, Chloe. Sa bawat oras ng pagninilay,
Ikaw ang aking iniisip. Minsan iniisip ko kung anong nangyari sa atin. Paano nga ba tayo nagsimula? Hindi ko na matandaan kung paano tayo napadpad sa ganitong relasyon, pero isang bagay ang sigurado. Wala akong nakitang hangganan sa bawat sandali na tayo lang ang magkasama. Bawat gabi, matapos ang mga pagtitipon ng pamilya mo, ikaw ang hinihintay ko. Hindi lang ikaw ang amo ko, hindi lang ikaw ang anak ng mayamang negosyante. Ikaw, Chloe, ay isang babae na may mga mata na puno ng lihim. Mga mata na hindi kayang itago ang pagnanasa at pangarap. At ako ay naging taksi sa mga gabi ng kalungkutan mo. Isang gabing puno ng mga saloobin na hindi mo kayang ipahayag sa kahit sino. Isang gabi, pagkatapos ng isang magarbong dinner na iniiwasan mong makisalamuha sa mga estrangherong hindi mo gusto, ikaw na naman ang nagpatigil sa akin sa harap ng bahay niyo. Tinutok ko ang ilaw sa iyong mukha. At nakita ko ang mga mata mong puno ng kalungkutan, ng takot, at ng mga hindi kayang ipaliwanag na damdamin. Ang tahimik mong boses na tila gustong magtago ng emosyon, bumulong sa akin. Robert, pwede ba akong magpahinga? At doon, nagbago ang lahat. Ang mga salitang yon, parang isang awit na matagal nang kinakanta ng puso ko. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada, ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi mo nasasabi. Huwag mong gawing biro, Chloe, dahil ramdam ko ang bawat galaw ng katawan mo. Ang bawat hakbang mo ay isang hiling na sabayang paghinga, isang hiling ng pagkakaramay. Dumating kami sa isang lugar, isang puok na walang tao, at doon mo ako hinarap. Hindi ko na kayang pigilan pa. Ang iyong mga kamay, dumapo sa aking mga palad, at bago ko pa man magawang magsalita, naramdaman ko na ang init ng iyong katawan. Ang matinding pagsabog ng aking nararamdaman na tila nanggagaling mula sa bawat himaymay ng aking katawan. Nasa aking likod ang iyong katawan. Ang katawan mo na kanina lang ay puno ng takot, ngayon ay puno ng kagustuhan. Habang ikaw ay humahaplos sa aking mga balikat, ang iyong mga labi na mahihinang bumangon mula sa iyong mga pangarap ay dumikit sa aking leeg. Napapansin kong nagiging mas matindi ang mga pagnanasa natin, kaya't hindi ko na kayang magpigil. Ang mga palad ko ay sumusuong sa iyong mga katawan. Ang bawat paghaplos ay nagsisilbing tugon sa bawat halik mong dahan-dahan, ay dumadaloy sa aking leeg. Sobrang init na hindi ko na alam kung anong nangyayari sa atin. Nagbago ang lahat ng iyon, Chloe, at alam ko na ito ay hindi angkop. Ngunit sa bawat sandali na ikaw ang kasama ko, ang bawat saglit na ikaw ay malapit, nararamdaman ko ang bawat bahagi ng aking katawan na parang naglalakbay, umaabot sa pinakapayak na bahagi ng aking pagkatao. Ang aming mga katawan ay nag-ugnay, hindi lang sa mga halik, kundi sa mga mata na hindi kayang magsinungaling. At sa mga gabing iyon, hindi ko alam kung ang nararamdaman ko ay dahil sa pagkabighani ko sa iyo o dahil sa mga saloobing hindi ko kayang iparating. Ibinigay ko ang lahat ng emosyon ko sa iyo, Chloe. Bawat halik, bawat haplos ay nagsisilbing daan upang maramdaman mo na may isa kang tao na handang maghintay, handang sumama sa iyo sa bawat bitin na sandali. Wala nang balakid at wala nang takot. Ang lahat ay nagiging isang lihim na tayong dalawa lamang ang nakakaalam. Sa paglipas ng mga araw, naramdaman ko ang pagkahulog ko sa isang bangin na hindi ko kayang takasan. Palaging naroroon ka sa bawat araw at sa bawat gabing ang mga alingaw-ngaw ng iyong mga huling salitang bumulong sa aking tenga ay tumatatak sa aking isipan, isang alaala na masakit na hindi kayang kalimutan. Ang bawat sandali na tayo ay magkasama at ang bawat sulyap na ang katawan ko ay naglalakbay sa iyong mga mata ay isang kahulugan ng isang walang katapusang laban ng puso ko. Sa gitna ng init at kalungkutan,
Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noong mga sumunod na araw pagkatapos ng gabing iyon. Ang mga sandali na magkasama kami ni Chloe ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Ang kanyang mga kamay, ang init ng kanyang katawan, ang mga titig niyang tila naglalaman ng mga hindi nasabi. Ngunit sa kabila ng mga alaalang iyon, may isang bagay na hindi ko maiwasang maramdaman. Takot. Takot na baka magbago ang lahat pagkatapos ng gabing iyon. Minsan, naiisip ko kung ang bawat yakap, ang bawat haplos, at ang mga halik na ibinigay ko sa kanya ay isang bagay na hindi ko dapat ipinagdamot. Ngunit hindi ko rin kayang ipaliwanag kung bakit nangyari ang lahat. Ang bawat pagkakataon na makita ko siya, ang bawat titig na ipinapalabas niya, ay parang isang tawag na hindi ko kayang pagtanggi. May mga gabi na pinipilit kong kalimutan ang lahat, ngunit hindi ko magawa. Kahit na ang ating mundo ay puno ng mga hadlang, hindi ko kayang iwasan siya. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. At dumating ang araw na hindi ko na kayang pigilin ang lahat ng ito. Tinawag ko siya, tinanong kung maaari kaming mag-usap, at sumang-ayon siyang makipagkita sa akin sa isang lugar na tahimik at malayo sa mata ng ibang tao. Nang dumating siya, nakita ko agad sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan, ngunit may mga mata din siyang puno ng kalungkutan. Mga mata na naglalaman ng tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Naramdaman ko na may mga bagay siyang nais sabihin, mga bagay na hindi niya kayang ilabas. Tinutok ko ang aking mata sa kanya at hindi ko napigilang magsalita. Chloe, kailangan ko ng sagot. Gusto ko ng malinaw. Ano tayo? Ang aking mga salitang, iyon ay naglakbay sa kanyang pandinig at ang mga mata niyang kumislap, tila naglalaman ng masalimuot na damdamin. Dumaan ang ilang segundo ng katahimikan bago siya sumagot. Robert, ang kanyang boses, puno ng pag-aalinlangan at takot. Alam mo bang mahirap para sa akin ito? Hindi ko alam kung anong gusto ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, ngunit may iba pang nararamdaman. May nararamdaman akong pagnanasa. May nararamdaman akong kakulangan. At may nararamdaman akong pagsisisi. Nagpatuloy siya. Hindi ko kayang talikuran ang pamilya ko. Hindi ko kayang iwan ang lahat para sa isang bagay na hindi ko alam kung tama o mali. At doon ko na lamang naramdaman ang tunay na sakit. Hindi ko akalain na ganito pala ang epekto ng aming mga sandali. Na isang simpleng tanong ay magdudulot ng kalituhan sa pagitan ng aming dalawa. Ang reaksyon niya ay tila isang hampas na tumama sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang damdamin ko sa kanya ay tila nagiging mabigat. Parang isang pagkatalo na hindi ko kayang tanggapin. Ngunit ang higit na masakit ay ang hindi pagkakaroon ng sagot. Ang katahimikan sa pagitan namin ay nagsilbing sagot na tila nagpapakita ng lahat ng hindi nasabi. Sa kabila ng mga pangarap ko para sa amin, hindi ko kayang pigilan ng takot na maramdaman niya na ako ay isang pagkakamali. Isang tao na hindi dapat pumasok sa kanyang mundo. Pero ang mga mata ko, ang puso ko, hindi ko kayang kontrolin ang mga nararamdaman ko. Parang may mga hindi pa natatapos na kwento sa ating dalawa. At hindi ko alam kung paano ito magiging tama o mali. Habang ang mga salitang iyon ay umuukit ng malalim sa aking isipan, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung ang pag-ibig ko kay Chloe ay sapat ba upang magpatuloy kami o baka ang lahat ay isang ilusyon lang, isang laro ng mga saloobin at damdamin na hindi kayang magtagal sa mundong puno ng hadlang. Ang reaksyon niya ay nagbukas ng maraming tanong, ngunit ang sagot na hinihintay ko ay tila lumabo, na parang isang liwanag na unti-unting nawawala sa dilim. Hindi ko inakalang darating ang panahon na magiging ganito ang lahat.
Minsan, iniisip ko kung tama ba ang mga ginawa ko. Kung wala akong ginawa, baka hindi kami makarating sa puntong ito. O baka naman ay pareho lang din kaming masasaktan sa huli. Pero paano ko ba iiwasan ang mga nararamdaman ko? Paano ko susugpuin ang pagnanasa at pagmamahal na lumago sa aking puso sa kabila ng lahat ng hadlang? Matapos ang aming pag-uusap, ang mga araw na sumunod ay puno ng kabuntot na pag-aalinlangan. Ang bawat sandali ay tila nagiging mabigat. Habang tinutulungan ko siya sa mga araw ng gala, ang kanyang mga mata, na may malalim na tanong, ay patuloy na nagpapakita sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano ako makikipag-ayos o kung anong magiging epekto nito sa aming dalawa. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagharap sa mga tanong ng ibang tao. Lalo na si Victor, ang kanyang ama. Ang mga mata ni Victor puno ng galit at pagkasuklam ay nagpapakita sa akin ng isang bagong mukha. Nakaramdam ako ng takot at kabiguan, hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi pati na rin sa mga mata niyang hindi na ako tinuturing bilang isang tao na nararapat sa anak niya. Ang mga galit na salita mula sa kanya ay nagsimula ng magpaliwanag sa akin ng isang katotohanan na hindi ko kayang tanggapin. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang pagbaba ng aking halaga sa kanyang mata. Hindi ko siya matanggihan. Ang takot ko na baka mawalan ako ng pagkakataon sa buhay ni Chloe ay unti-unting nagiging isang malaking pangarap na nawawala. At sa mga gabi ng pagpapalipas ng oras sa harap ng kanyang mga mata, hindi ko matanggal sa aking isipan ang sakit ng pagkatalo. Si Chloe, na hindi ko alam kung anong nararamdaman, ay tila lumalayo na, ngunit hindi niya masabi ang dahilan. Hindi ko alam kung siya ba ay napipilitan lang o kung may ibang dahilan sa likod ng kanyang mga hakbang. At ang higit na masakit ay ang mga tingin ng iba. Ang mga taong may alam tungkol sa amin ay nagsimula ng magbukas ng kanilang mga mata at magtanong. May mga alingaw-ngaw na kumalat na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Minsan iniisip ko kung ang aming kwento ay magiging dahilan ng pagdududa sa aming pagkatao. May mga pagkakataon na akala ko ay okay lang, ngunit sa mga oras ng tahimik na pagsasamahan namin ni Chloe, nararamdaman ko ang bigat ng aming mga lihim. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga sandali na parang hindi ko kayang bitawan siya. Ang kanyang mga yakap, ang mga halik, at ang mga simpleng titig na naglalaman ng mga hindi nasabi, ay nagpapaalala sa akin ng mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. At sa bawat pagkakataon na muling magkasama kami, hindi ko maikakaila na ang aming relasyon ay nagiging mas malupit. Ang mga alingaw-ngaw at ang mga mata ng ibang tao ay nagpapabigat sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko pa rin siya kayang kalimutan. Bawat sandali na magkasama kami ni Chloe ay puno ng init. Ang mga simpleng hawak ng kanyang kamay at ang mga halik na walang hanggan ay tila isang bagay na magpapaalala sa akin ng mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Ngunit habang tumatagal ang mga araw, ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin ay patuloy na nagpapakita sa aking isipan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang aming lihim o kung may darating na pagkakataon na kailangang magbago ang lahat. Ang mga tanong ng iba, pati na rin ang mga mata ni Victor, ay tila nagsisilbing mga hadlang na hindi ko kayang lampasan. Ngunit may isang bagay pa rin akong natutunan. Ang pagmamahal ay hindi palaging makakamtan sa tamang paraan. Minsan, kailangan mo ring magtulungan, kahit na ang mundo mo at ang mundo niya ay magkaibang magkaiba. Ang mga araw na sumunod sa aming mga lihim na pagkikita ay puno ng magkahalong emosyon, takot, pagnanasa, at kalituhan. Dahan-dahan kong iniisip kung tama ba ang mga desisyon na ginawa ko, kung ang pagmamahal ko kay Chloe ay isang masarap na panaginip na hindi ko kayang pakawalan, o kung ito ay isang pagkakamali
na nagbigay lang ng pansamantalang kaligayahan sa aming dalawa. Madalas kong tanungin ang aking sarili, dapat ko bang ipagpatuloy ito? Minsan, kapag magkasama kami ni Chloe sa mga sandaling tahimik, malayo sa mata ng mundo, iniisip ko kung paano namin hinarap ang bawat pagkikita na nagbukas ng mga bagong emosyon sa amin. Puno ng init ang bawat oras na magkasama kami. Nakita ko ang isang bahagi ni Chloe na wala sa ibang tao. Yung bahagi ng kanyang sarili na walang pretensyon, walang mga paminsan-minsan na porma. Doon ko siya nakita sa tunay niyang anyo, hindi bilang anak ng isang negosyante, kundi bilang isang babae na may mga pangarap, pangangailangan, at mga hindi nasasabi. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may mga araw na parang nauurong ako. Sa mga gabing puno ng kalungkutan, hindi ko maiwasang magduda kung tama ba ang mga hakbang ko. Ang mga tanong ni Victor, ang mga sabi-sabi ng mga tao, at ang mga kilos ni Chloe na parang nahihirapan sa pagitan ng dalawang mundo ay nagbibigay sa akin ng alinlangan. Ang sakit ng mga araw na hindi ko alam kung anong hinaharap namin ay palaging naroroon. Gusto kong sabihin sa kanya na kaya ko siyang mahalin ng buo, na handa akong tanggapin ang lahat ng sakripisyo, ngunit ang bigat ng mga paghihirap ay hindi ko kayang itago magpakailanman. Nandyan din ang takot sa mga pangarap na maaaring hindi matupad. Hindi ko alam kung ang mga nararamdaman ko ay sapat na para maging dahilan ng pagbabago sa buhay namin. Hindi ko alam kung si Chloe ba ay handang talikuran ang lahat ng tinatamasan niyang ginhawa at yaman para lang sa isang buhay na puno ng hirap at sakripisyo. Ang mga tanong na ito ay hindi ko masagot, at sa bawat saglit ng pag-aalangan, mas lalalim ang mga sugat na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa mga gabing ako lang mag-isa, naiisip ko kung may pagkakataon pa bang magkabalikan kami. Pero sa bawat pagninilay, napansin ko rin ang isang bagay. Ang mga hakbang na ginawa ko ay hindi basta-basta. May mga aral akong natutunan mula sa aming mga lihim na pag-uusap at pagpapalitan ng damdamin. Siguro, hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, ngunit natutunan ko kung paano maging mas maligaya sa aking sarili. Kahit na walang kasiguraduhan sa hinaharap. Ang tunay na tanong ay hindi kung anong mangyayari sa amin ni Chloe, kundi kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito. Puno ako ng pagnanasa, ngunit puno rin ng takot at pangarap na hindi ko alam kung kayang matupad. Hindi ko alam kung may lugar pa kami sa mundo ng mga hindi magkatulad, ngunit alam ko na ang mga hakbang na ginawa ko ay magbibigay ng aral, isang aral na magbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ang pagmamahal, gaya ng nararamdaman ko ngayon, ay hindi palaging madali, ngunit natutunan ko, sa bawat paghihirap, ay may natutunan akong magpatawad sa sarili ko. At sa mga sandaling iyon, naramdaman kong mas buo ako bilang tao. Siguro, hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, ngunit natutunan ko kung paano tanggapin ang mga pagkatalo at ito ang magbibigay sa akin ng lakas upang tumahak sa landas na puno ng mga aral at pagninilay. Ang mga araw pagkatapos ng mga lihim na pagkikita namin ni Chloe ay puno ng pagninilay at paghihirap. Para bang ang bawat sandali ay may kasamang tanong, kung saan hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na hakbang ko sa buhay. Hindi ko alam kung natututo ako sa lahat ng nangyari o kung nilalabanan ko lang ang sakit ng puso ko. Sa bawat gabing magkasama kami, may kakaibang init na sumasapantaha sa aking mga desisyon. Sa mga pagkakataong iyon, hindi ko kayang tanungin siya ng diretsyo kung anong nararamdaman niya. Takot akong mawalan siya, ngunit mas takot akong madamay siya sa mga desisyong ginagawa ko. Minsan, naiisip ko, baka nga, pareho lang kami ng nararamdaman. Pero may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Kakaiba ang pakiramdam na ipinaglalaban ko ang isang bagay na alam ko hindi ko kayang makuha ng buo.
Ngunit sa kabila ng lahat ng mga tanong na iyon, tila isang bagong tanong na naman ang dumating. Isang bagay na hindi ko inaasahan at iyon ang naging simula ng pagbabago. Nalaman ko mula sa isang hindi inaasahang pagkakataon na si Chloe pala, sa kabila ng lahat ng kanyang mga problema, ay may mga lihim ding dala. Hindi ko rin alam kung paano ko nalaman ito, ngunit isang gabing nagkataon na nag-usap kami, hindi ko naiwasang marinig ang isang pangalan na hindi ko inaasahan. Ang pangalan ng isang lalaki, na kahit sa mga kwentuhan namin ay hindi ko narinig kailanman. Siya si Marco, isang kaibigan ni Chloe mula sa nakaraan. Nang bumangon siya mula sa kanyang mga pinagdadaanan, hindi ko alam na may kinalaman siya sa isang bahagi ng buhay ni Chloe na hindi ko pa alam. Isang bahagi na madilim at puno ng mga lihim. Doon ko na lamang napansin na may hindi ako nakikita. Yung mga gabing magkasama kami, yung mga sandali ng kasiyahan, parang may kalabit na hindi ko maramdaman. Si Marco pala ang nagiging dahilan ng mga hindi pagkakaintindihan na nangyayari sa pagitan namin. Isang lalaki na hindi ko nakikilala, pero sa bawat kwento ni Chloe, tila mas malapit siya kaysa sa isang estranghero na tulad ko. Si Marco ang nagbibigay ng komplikasyon sa relasyon namin at hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Sa pag-usbong ng bagong balita na ito, parang isang pader ang nahulog sa aking harapan. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Ngunit sigurado ako na hindi na magiging ganun kasimple ang lahat. May kasalanan ba ako sa mga nangyari? Nagkulang ba ako? O baka ang lahat ng ito ay isang laro lamang na hindi ko kayang intindihin? Ang mga katanungang ito ay naging bigat sa aking dibdib. At sa kabila ng lahat, si Chloe pa rin ang nagbigay ng huling sagot. Hindi siya nagmamadaling magsalita tungkol kay Marco. Ngunit nararamdaman kong may mga bagay na hindi ko pa kayang tanggapin. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, parang gusto kong magtanong kay Chloe kung bakit hindi niya sinabi sa akin mula pa noong una. Pero alam ko, sa ilalim ng lahat ng ito, may mga bagay pa ring hindi ko kayang baguhin. Si Marco ay isang bahagi ng nakaraan ni Chloe na hindi ko kayang itulak palayo at hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagkakakonekta nila. Puno ako ng mga tanong at emosyon, nagtataka, nalulungkot, at puno ng kaba. Ngunit sa lahat ng ito, isa lang ang sigurado ako. May mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at may mga lihim na, minsan, ang pinakamahalaga ay ang mga hindi nasasabi sa bawat pagpasok ko ng kanyang buhay. Lalo lang lumalalim ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mga damdaming iniwasan ko noon ay unti-unting naging bahagi ng araw-araw kong buhay. Kaya naman, tuwing kasama ko si Chloe, tila hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang susunod na hakbang. Ang pag-iwas sa mga katanungan, ang pagsasabi sa sarili na wala akong karapatang itanong, ay nagiging dahilan ng mga pagkabahala at pag-aalala. Nagkaroon kami ng isang madilim na gabi, isang gabi kung saan ang lahat ng aming mga galak at takot ay nagtagpo. Matapos ang isang linggong pag-iwas ni Chloe, nagtagpo kami sa isang kanto sa tapat ng isang park. Malinaw sa kanyang mga mata na may nararamdaman siyang matinding kalungkutan. Hindi ko alam kung anong mangyayari, ngunit alam ko, sa sandaling iyon, may kailangan kaming pag-usapan. Habang magkatabi kami, nararamdaman ko ang bigat ng katahimikan. Tila ba ang bawat salita na nais sabihin ay nahirapan lumabas mula sa mga labi ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit, takot, o pag-ibig na hindi ko kayang ipaliwanag. Lumapit ako sa kanya, na parang may lumalapit na sa loobin, na parang isang saksi ng mga nangyari sa amin. Chloe, kailangan mong magpaliwanag, ang sabi ko, sabay hawak sa kanyang mga kamay.
Dito ko naramdaman ang unang kaguluhan sa kanyang mga mata. Nakita ko ang sakit at kalituhan. Tumitig siya sa akin, halos mabigat ang kanyang hininga. Robert, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Ang sagot niya na may kabuntot na pag-aalala. Ang mga mata ni Chloe ay puno ng mga alaala ng mga oras ng kaligayahan at kasayahan. Alam ko, sa mga sandaling iyon na nais niyang pigilan ang lahat. Ang relasyon namin ay hindi na tulad ng dati. Parang isang kwento ng dalawang taong naglalakad sa magkaibang landas. Ngunit sa huli, naramdaman ko ang mainit na haplos ng kanyang mga kamay. Ang kanyang pag-amin ay tila nagbigay liwanag sa lahat ng tanong na itinagilid ko sa aking puso. Robert, hindi ko na kayang itago pa ang lahat. Ang wika niya, ang tinig niya ay may kasamang kalungkutan, at ang mga mata ay tila nagsasabi ng hindi ko kayang tanggapin. Si Marco, siya ang nakaraan ko at hindi ko alam kung saan kami patungo. Pero hindi ko kayang iwan ang lahat, lalo na ang pamilya ko. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng sakit na hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Tumagilid ang aking katawan at naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko na kayang magsalita. At ang mga salitang I love you na hindi ko na kayang isalita sa kanya ay nanatili sa aking bibig. Isang matinding katahimikan ang sumunod sa mga salita ni Chloe. Alam kong may bigat ang mga sinabi niya at sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakatingin ako sa kanya. Ngunit ang mga mata ko ay puno ng takot na mawala siya. Nakaramdam ako ng panghihinayang na hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari, na hindi ko kayang ibalik ang mga sandaling nawawala na. Sa mga susunod na segundo, naramdaman ko ang init ng katawan ko, ang pisikal na tensyon sa pagitan namin, na nagbigay daan sa isang halik na hindi ko kailanman inisip na mangyayari. Ang halik na iyon ay hindi lang isang simpleng pagnanasa, kundi isang pagsasabing hindi ko kayang bitawan siya. Ngunit sa likod ng halik na iyon, may mga tanong na hindi pa rin nasasagot, mga pagkatalo na hindi ko pa rin kayang tanggapin. Naging magulo ang lahat, at sa huling sandali ng aming pagtatalo ng mga damdamin, nagbigay siya ng huling tanong na nagpaasa at nagbigay ng sakit sa aking puso. Robert, handa ka bang mawala ang lahat para sa akin? Nagtapos ang gabi sa isang pag-aalinlangan, ngunit sa puso ko, alam kong ang bawat sagot ay may katumbas na sakripisyo. Lumipas ang mga araw, at tila ba ang mga alon ng buhay ay patuloy na dumadagundong sa akin. Ang mga tanong na naiwan sa aking isip ay hindi pa rin matanggal. Puno ng mga alalahanin at pagdududa. Nagpatuloy ako sa araw-araw na buhay, ngunit hindi ko kayang kalimutan ang mga nangyari. Sa bawat hakbang ko, naroroon pa rin ang mga alaala ni Chloe, ang mga salitang iniwasan kong sagutin, at ang mga emosyon na hindi ko pa rin kayang buuin. Isang hapon, habang ako'y naglalakad sa harap ng aming bahay, may narinig akong magaan na tinig na tila nagpapahayag ng pangarap at pag-asa. Tumigil ako at nakita ko siya, si Chloe. Nakasuong ng simpleng damit at ang mga mata niya ay puno ng tapang at kahinaan. Ang mga mata niyang matagal ko nang hindi nakita ng buo at sa bawat titig na ipinukol niya sa akin, naramdaman ko ang isang damdamin na hindi ko pa rin kayang ipaliwanag. Robert, kailangan nating mag-usap, ang sabi niya. Ang kanyang tinig ay may kahalong lambing at takot. May mga pag-aalalang nag-aalab sa kanya. Ngunit ang paraan ng paglapit niya sa akin ay tila may sinasabi ng isang bagong simula. Naglakad kami patungo sa likod ng bahay, sa isang tahimik na lugar kung saan walang istorbo. Ang hangin ay malamig at sa ilalim ng lilim ng mga puno,
Napansin ko ang mga mata ni Chloe na tila naglalaman ng mga aral mula sa nakaraan. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, may kalakip na kabiguan at lakas na hindi ko noon nakita. Bago pa man siya magsalita, ang mga mata ko ay naglalaman ng mga tanong na hindi ko pa rin kayang sagutin. Robert, iniisip ko na ang mga nangyari. Tinutukoy ko ang mga bagay na nagdala sa atin sa ganitong sitwasyon, ang wika niya, habang ang kanyang mga kamay ay magaan na hawak sa aking braso. Hindi ko alam kung saan tayo patungo, ngunit gusto ko pa ring malaman kung kaya pa nating bumangon. Nararamdaman ko ang bawat salitang binibitawan niya. Sa kanyang tinig, may isang napakabigat na pagnanais na magpatuloy, ngunit may kasamang takot na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga tanong ko tungkol sa kanyang mga nararamdaman ay hindi pa rin nasasagot, ngunit sa bawat salitang ipinapahayag niya, may mga bagay na nagsisimulang magkaklaro sa akin. Chloe, hindi ko alam kung paano tayo makakabalik sa dati. Ang wika ko, ang aking tinig ay puno ng kalungkutan at pag-aalangan. Pero alam ko na hindi ko kayang mawalan ka. Kung saan man tayo patungo, sana maging maayos tayo. Ang mga mata ni Chloe ay naglalaman ng mga alaala ng kaligayahan at kabiguan, ngunit may kasamang pananabik na nagsasabing hindi pa huli ang lahat. Nang magsalita siya, isang matinding damdamin ang dumaloy mula sa kanyang mga labi. Robert, masakit, ngunit gusto kong magsimula ulit, ang sabi niya. Alam ko na hindi lahat ng bagay ay madaling ayusin. Pero kung may pagkakataon pa, sana tayo'y magpatuloy. Habang naroon kami, ramdam ko ang mga mahahabang sandali ng katahimikan na nagbigay daan sa isang pagbabalik loob. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aming dalawa, ngunit sa mga mata ni Chloe, nararamdaman ko ang isang pag-asa na hindi ko kayang ipaliwanag. Siguro, sa huli, ang mga relasyon ay hindi palaging magiging perpekto, ngunit sa mga pagkakataong tulad nito, natutunan ko na may mga pagkakataon pa na mas mahalaga ang pagnanais na magpatuloy kaysa ang takot na mawalan. Ang ating mga damdamin ay hindi palaging makakamtan sa mga oras ng kaguluhan, ngunit sa bawat pagsubok natututo tayong magpatawad at magbigay ng pagkakataon. Nasa ating mga kamay ang mga hakbang upang matutunan ang pagpapatawad at pagmamahal muli. Ang huling salita na iniwan ko sa kanya ay hindi na mga tanong kundi mga pangako ng pagnanais na magpatuloy. Chloe, sana makuha natin ang pagkakataon na magtulungan at magtagumpay. At sa mga salitang iyon, nagbigay daan sa isang bagong simula kung saan ang sa mga sandaling iyon, ang mga alalahanin at takot ay parang mga alon na unti-unting nawawala sa kalagitnaan ng isang tahimik na dagat. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin ni Chloe, ngunit naramdaman ko sa kanya ang parehong pagnanais na magpatuloy kahit na ang landas ay puno ng mga hadlang. Ang mga puso namin ay patuloy na naglalaban. Ngunit sa huli, napagtanto ko na ang pagmamahal ay hindi laging makikita sa mga perpektong sandali, kundi sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Habang kami magkasama sa ilalim ng mga puno, sa kabila ng lahat ng sakit at pagkalito, nakatagpo kami ng isang bagong simula. Ang aming mga saloobin ay magaan at puno ng pag-asa. Bagamat hindi pa namin matutukoy kung saan patungo ang aming relasyon, isang bagay ang tiyak. Hindi namin tatalikuran ng isa't isa. Ang buhay ay patuloy na magdadala ng mga pagsubok, ngunit sa ngayon, ipinagpapasalamat ko na kahit sa gitna ng mga pagkatalo, natutunan naming magpatawad at magbigay pagkakataon. Ang mga salitang iyon na binitiwan namin ay nagbigay liwanag sa aming mga pusong matagal nang naglalaban. Sa mga simpleng pangako at sa mga mata ng isa't isa, natutunan namin na ang pagmamahal ay isang patuloy na proseso. Isang paglalakbay na hindi laging madali, ngunit may halaga sa bawat hakbang na tinatahak. Sa huli, ang kwento namin ni Chloe
ay hindi natapos sa isang mabilis na pagtatapos. Hindi kami nagmadali. Natutunan naming pahalagahan ang bawat minuto, bawat pagkakataon, at ang bawat pagkatalo na nagdala sa amin sa kung sino kami ngayon. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa amin, ngunit isang bagay ang sigurado. Patuloy kami maglalakbay, magkasama, dala ang mga aral ng nakaraan, at ang pag-asa ng hinaharap. At sa bawat hakbang na iyon, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi sa pagkakaroon ng perpektong pagtatapos, kundi sa lakas ng loob na magpatuloy, magpatawad, at magbigay ng pagkakataon sa isang bagong simula. Mga kasirin, maraming salamat sa pagtangkilik at sa pakikinig. Ang mga kwento ng buhay ay puno ng mga lihim, pagsubok, at mga desisyon na nagiging bahagi ng ating paglalakbay. Naway ang mga kwento na inyong narinig ay magbigay inspirasyon sa inyong sariling buhay. Hanggang sa susunod na pagkakataon, samahan niyo ulit ako sa isang paglalakbay ng mga kwento at emosyon. Magandang gabi at ingat kayo palagi.